Magandang umaga po sa inyong lahat. Nice to be back. Salamat sa inyong pagtanggap sa amin muli. Sa inyong generosity, sa inyong hospitality. Kami po ng aking buong pamilya ay nagpapasalamat ng buong buo sa inyong mga pag-iistima. It's so nice to see all of you at maramdaman yung pagmamalasakit at pagmamahal po ng pamilya. So nice to see also old familiar faces. No? May mga buhok na maputi na, may buhok na numinipis na, may buhok na wala na. Pero nandun pa rin yung inyong presensya po dito. Nagagalak ako na makita kayo. Si Doktora yun, ang tumugtog kanina, di ba? So, nung hindi pa siya doktor, tumutugtog na siya. Doktor na, tumutugtog pa din. Yan. Dito ka lang makakakita sa church na ito na nagigitara ng baliktad. Ang dami na po ko napuntahang churches, dito lang talaga may baliktad na nagigitara si Kuya Cesar. Bata pa ako, gano'n na siya magitara. As in, bata pa po talaga ako. Marahil naririnig niyo yung pangalan ko sa mga preaching ni Pastor Eric. Minsan napapakinggan ko yung kanyang pangangaral at nababanggit yung pangalan ko. Actually po, masyadong generous yung kanyang pagdi-describe sa akin. And I appreciate that. Ang passage po natin ngayong umaga ay nasa Romans chapter 5, verses 1 to 11. And since I will be reading the passage during the sermon, I will just be reading for the sake of time, verses 1, 9, and 10. Okay? And then, eventually po, babasahin natin yung buong passage as we go along with our preaching. So, kung nandun na po kayo, Romans chapter 5, verses 1, 9, and 10. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 9, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Inaring ganap at higit pa. Justified and much more. Let's pray. Our Father and our God, may the words of my mouth and the meditation of all our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock and our Redeemer, for Jesus' sake. Amen. Maraming pagkakataon po na nakakalimutan natin kung sino at ano tayo simula nung tayo maging kay Kristo. Kaya mahalagang mapaalalahanan po tayo palagi ng ating katotohanan sa harapan ng Diyos dahil sa ating kaugnayan kay Kristo. I am not here to tell you about something new or things that you don't know yet. I am here to remind you of something you already know pero malimit po nating nakakalimutan. On June 8, 1942, C.S. Lewis preached the sermon entitled The Weight of Glory, where he said, if we consider the unblushing promises of rewards and the staggering nature of the rewards promised in the gospel, it would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, pulling about with drink and sex and ambition, when infinite joy is offered, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum, because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are too easily pleased. Napakadali po nating mabigyan ng kasiyahan. Para tayo mga bata na nag-i-enjoy na sa paggawa ng mud pie, hindi natin nalalaman na mayroong pangako ng beach o ng dagat na pwede nating i-enjoy. This analogy of an ignorant child who wants to go on making mud pie in a slum perfectly describes how people, and that includes even majority of those who belong to Jesus, think of their situation and how they pursue things that will make them happy and contented. Itinuturing nilang pinagpala at masaya ang kanilang sarili kapag maayos ang takbo ng mga bagay. Kapag mayroon sila ng mga bagay na gusto nila. Kapag may magandang trabaho,
mabuting asawa, mataas na katayuan sa lipunan, pinakabagong gadgets, branded na mga damit at accessories, magagandang libangan, kung maaari silang magpakasaya sa alak, sa sex, at sa ambition, ito ang mga bagay na madaling magpasaya sa kanila. The mad pies in Islam. Walang pagkakaiba ito sa isang taong sumakay sa isang barko, tapos lumabas siya ng barko at nagtiis kumain ng biscuits na dala niya, habang yung iba ay nag-i-enjoy sa buffet. Hindi niya nalalaman na kasama sa kanyang binayaran yung pagkain sa buffet. Sayang, di ba? Dapat nag-i-enjoy siya sa buffet, pero nagtitiis siya doon sa biscuits. Without him knowing, dapat nag-i-enjoy din siya sa buffet. Ngayong umaga, ang goal natin ay mapaalalahanan po tayo ng ating napakainam na kalagayan sa harapan ng Diyos. Nais nating makita mula sa sulat ni Apostol Pablo ang mga biyaya ng ating justifications na dahil tayo ay inaring ganap, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. May dalawang tanong po na sasagutin tayo ngayong umaga. Una, ano ang justification o pag-aaring ganap? Very basic, Christian 101. At pangalawa, ano ang mga benefits ng justification? These things, I believe, sa clarity ng sound doctrine sa church na ito, ay alam na ninyo. But I have to remind you ng mga bagay na ito. In our 22 years of marriage, most of it, majority, noon ay nasa maintenance na ako ng gamot. Ang pagpapahayag na ng pagmamahal sa akin ng asawa ko ay, gamot mo, gamot mo, gamot mo. Minsan nakakatutulili na yung tenga ko, gamot mo. Sumasagot na lang ako, I love you too. We have to be reminded of those things, no? Na meron tayo sa harapan ng Diyos. Doon sa verse 1, yaman nga ng mga inaaring ganap. Ilang mahalagang tanong po, ano ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap? Bakit tayo kailangang ariing ganap? Paano tayo maaaring ganap o ma-justify? At kailan tayo aariing ganap or kailangan tayo ma-justify? Yung conjunction po na yaman nga o kaya nga o therefore sa English, sa verse 1, ay nagbibigay sa atin ng ideya na sinagot itong lahat ni Pablo sa mga naunang kabanata from chapters 1 to 4. So ano yung pag-aaring ganap o justification? Ano ang katatayuan ng isang taong justified? Sa Romans chapter 4 verses 1 to 8, sinabi ni Paul na ang pag-aaring ganap ay ang pagtuturing ng Diyos sa isang tao na matuwid. When we are justified, we are declared righteous. Sinabi ni Paul na si Abraham ay itinuring na matuwid or walang kasalanan nang siya'y nanampalataya. Then kinote niya yung Psalm 32, si King David, nang sabihin niya, mapalad yaong ang kanilang mga pagsalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Yan ang justification. May kasalanan ka, at karapat-dapat ka sa parusa at hatol ng Diyos. Pero yung kasalanan mo, hindi na ibinibilang sa iyo. Ipinatawad, tinakpan. Ikaw ay hindi na itinuturing na makasalanan, ikaw ay itinuturing na o idinideklara ng matuwid. As if hindi ka nagkasala. Pero in the first place, bakit tayo kailangang ariing ganap? Sinabi rin ni Paul sa chapters 1, verse 18 to chapter 3, verse 19, na ang lahat ng tao ay makasalanan. Again, Christian 101, very basic. Sabi ng Romans 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilawalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Romans 3, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Walang nakatatalastas. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ang tao po, sa kanyang likas na kalagayan, ay pawang mga rebelde, suwail, makasalanan. Hindi kinikilala ang Diyos. Hindi iniibig ang Diyos ng kanyang buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip. Kaya nga, dahil dito, ang puot ng Diyos ay nahahayag
mula sa langit, Romans 1:18, at ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Bakit natin kailangan ma-justify? Because we are all condemned sinners. We are all depraved, makasalanan sa harapan ng Diyos. So ang tanong, paano tayo aariing ganap? Ang isa sa pinakamalaking dilema sa Bible ay ang justification ng ungodly. Ang sabi ng Proverbs, chapter 17, verse 15, siya na umaaring ganap sa masama at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Yung masama, tawagin mong matuwid, at yung matuwid, tawagin mong masama, kasuklam-suklam daw yon. Sa tingin ng Diyos, sa paningin ng Diyos. The very nature and character of God will not allow it. The very nature and character of God will not allow justification of the ungodly. Ang sabi ng Exodus chapter 34, verse 6 and 7, at ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya, na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, panayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalansang, at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Hindi ba napakalaking dilema noon? Paano ang Diyos magpapatawad at aariing at hindi aariing walang sala ang salarin? How can a just God justify the ungodly? It is against His very nature and character. Abomination nga yun sa paningin ng Diyos. So paano tayo ngayon aariing ganap? We are sinners, we are ungodly, and we can only be justified. Ang sabi ng talata, verse 1, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. We can only be justified because of our Lord Jesus Christ. Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Inulit ni Apostol Pablo, makasalanan tayong lahat. Pero, aariin tayong ganap ng walang bayad ng kanyang biyaya. Paano? Sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob. Nung si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, tinanggap niya ng buong-buo ang puot at galit ng Diyos. Tinanggap niya ng buong-buo ang parusa ng kasalanan na dapat sa iyo at sa akin. Siya yung naging kapalit. Ang kasalanan po ay pinarusahan kay Kristo. Ang puot ng Diyos ay nabuhos kay Kristo. Tinanggap ni Kristo ang karapat-dapat na parusa ng ating mga kasalanan. Siya yung naging pangpalubag loob ng Diyos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos sa pagpapakilalay aking sinasabi ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. That He would be just and the justifier of those who are in Christ. Dahil kay Kristo, naging matuwid sa Diyos na ariing ganap tayo. Sapagkat dahil kay Kristo, yung parusa ng kasalanan na ibuhos. Nakuha po natin yun. Siya yung naging kapalit. Pinarusahan ng kasalanan kay Kristo. Kaya kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay pwedeng ariing ganap. Pwedeng ideklarang matuwid. Kailan tayo ariing ganap? Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya. Tayo ay pwedeng maging ganap ng panahong tayo ay nanampalataya. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Romans 4:3, ang sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinibilang na katuwiran. May katotohanan na ibinigay ang Diyos
tayo ay makasalanan. Si Kristo ay ipinanganak, nabuhay ng banal, nabuhay ng perpekto. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nagbango maguli mula sa mga patay, tinanggap ang buong puot ng Diyos hatol sa ating kasalanan upang kung ang sino mang sa Kanya ay sasampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is the truth. We have to agree to that truth, affirmation. And then we have to believe and trust that we could only be justified and we could only be accepted by God because of the Lord Jesus Christ. Yan ang katatayuan natin kay Kristo. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. That's who we are in Christ. Tanong ngayon, ano ang pangunahing resulta ng pag-aaring ganap? Sabi ng verse 1, yaman nga ng mga inaaring ganap, sabi sa verse 1, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Ang unang-una pong resulta ng justification ay yung pakikipagkasundo natin sa Diyos, yung reconciliation sa Diyos. Meron tayong tamang kaugnayan sa Diyos. Look at the logic. Tingnan natin yung logic ni Apostle Paul sa verses 6 to 11. Romans 5, 6 to 11. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti ay marahil may mangangahas mamatay. Dapat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Tingnan natin yung foundation na sinasabi ni Paul. Noong ikaw ay makasalanan pa, nung ikaw ay wala pang panlasa sa Diyos, nung ikaw ay walang pakialam sa Diyos, nung ikaw ay rebelde pa sa Diyos, nung ikaw ay walang pag-ibig sa Diyos, nung tayo ay mga mahihina, nung tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi natin yun hiningi. Hindi tayo karapat-dapat doon. Lahat ng yun ay unconditional. Lahat ng yun ay amazing. Amazing love. How can it be? Ang sarap pong awitin ng awit na yon kasama kayo. That is one of my favorite songs. Alam na alam yan ng mga kapatiran po natin sa Grace Baptist Church, Sharjah. So, kapag meron kaming service review, sabi ko, we could sing that song every Sunday. We could sing it at the beginning, we could sing it at the end. Walang problema doon. Kahit sa ating Christmas kantata, pwede yun. Kantahin. I have sung that song with so many. Pero kapag kinakanta kong kasama kayo, iba yung pakiramdam talaga. So, hindi ko alam kung bakit. Merong nostalgic bang tawag doon? Yeah. Bumabalik ako sa mga panahong ang tanong sa akin kamusta ka na? Mag-aasawa ka na ba? Ngayon ang tanong kamusta ka na? Kamusta ang kalusugan mo? Naiiba na yung tanong, no? Dati mga kapatid, ngayon mga ka-maintenance. Yung logic ni Paul, di ba? Nung tayo mga makasalanan pa. Amazing love. Sabi ng verse 9, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay manghaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Nung tayo ay mga makasalanan pa, inibig tayo ng Diyos. Lubha pa nga ngayong ipinagkipagkasundo na. Kanya ka na Anak ka na niya. Kapuso na, kapamilya, ikaw na yung apple of his eyes. Nung makasalanan pa, tinunghayan ka niya, lalo pa ngayon. Lalo pa ngayon. Remember, tayo ay kasundo na ng Diyos. Sapagkat kung nung tayo mga kaaway, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nangagkakasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. O mga kapatid, God is not only with us, God is for us. May mga tao na pwedeng kasama natin, pero hindi para sa atin. Alam niyo yun? Yung kapag sa bingit ng kamatayan, o sa bingit ng kapanganiban, ikaw na lang. Tutulak pa kita.
May mga taong kasama natin na alam nating para sa atin. With us and for us. And God is not only with us, He is for us. Makikita natin later on kung ano yun. Dahil sa pakipagkasundong ito, dahil kay Kristo, hindi lang po tayo na-reconcile, meron pa tayong access sa grace. Sabi ng verse 2, sa pamamagitan din naman niya, nangkakaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo. We have access into God's grace. Narinig niyo yun? Access into God's grace. Hindi na tayo tagalabas. Nakakapasok po kami ng gate dito sa compound. Nakakapasok kami doon sa kwarto na pastoral house. Salamat, kami ang basal. Kami ang unang gumamit. Pati yung couch na pinadeliver ni Pastor, kami din ang unang gumamit. Talagang buena mano. Access into God's grace. Imagine this, access into God's grace. Sabi ng John chapter 1 verse 16, sapagkat sa kanyang kapuspusan kay Kristo, ay nagsitanggap tayong lahat biyaya sa biyaya. Yung imagery po dito, grace upon grace. Grace upon grace. Kukuha ka, babalong uli. Kukuha ka, babalong na naman. Kukuha ka, babalong na naman. Kuha, balong, paulit-ulit mo kukuhanin, hindi na uubos. Grace upon grace. Listen to this quote from C.H. Spurgeon. There is a fullness of blessing of every sort and shape. A fullness of grace to pardon. Punong-puno ng biyaya para tayo ay patawarin. O mga kapatid, tanging biyaya lamang ng Diyos, unmerited favor. Yung hindi karapat-dapat sa'yo. Dahil ang Diyos ay naawa. Dahil ang Diyos ay tiningnan ka bilang object ng kanyang grace. Kaya ka pinatawad. Fullness of grace to pardon. Of grace to regenerate. Kaya lang tayo na ipanganak na muli. Kaya lang tayo nagkaroon ng kakayahang magsisi at manampalataya. Ay dahil tayo binigyan ng biyaya ng Diyos. Kaya ka lang nakaiyak ng, Diyos ko, kailangan kita. Diyos ko, mahabag ka. Dahil sa biyaya ng Diyos. Of grace to sanctify. Kaya lang po tayo makakapanatili sa kabanalan at makapagpapatuloy sa gawain ng Diyos dahil sa biyaya ng Panginoon. Dahil ba sa magaling tayo o dahil ba sa tapat tayo o dahil ba sa masipag tayo sa gawain ng Panginoon kaya tayo naririto? Hindi. Kapag may mga lingkod po ng Diyos o naging lingkod ng Diyos na nakita po natin na nahulog sa kasalanan, naging balita na sila po ay nahuli sa pagkakasala, nahulog sa kasalanan, I will always remind myself, ako yon kung hindi sa biyaya ng Diyos. Lagi ko nga pong biro, sa gandang lalaki kong to, babaero na sana ako kung di dahil sa biyaya ng Diyos. Parang walang kumbinsido doon Of grace to sanctify, of grace to preserve, of grace to perfect. Kaya lang tayo nakakapanatili, napipreserbahan, nasusustinahan, ay dahil sa biyaya ng Diyos. There is a fullness at all times, a fullness of comfort in affliction. Nahihirapan ka ba? May problema ka ba? Nabibigatan ka ba? May sapat na biyaya para doon. Sabi ni Pablo, ang biyaya ng Diyos ay sapat. For where I am weak, my grace is sufficient. At hindi lang po sa affliction, a fullness of guidance in prosperity. Marami pong pagkakataon na sa ating mga kahirapan, sa ating mga pagsubok, naaalala natin ang Diyos. Pero in prosperity, nakakalimutan natin ang Panginoon. Naalala ko yung favorite passage ni Pastor Eric, Deuteronomy 8, no? Huwag mong kakalimutan ang Diyos sa panahon ng iyong kasaganaan. And we need the grace of God para hindi natin makalimutan ang Diyos sa mga panahon ng ating prosperity. Sabi ni Paul, I have learned to be abased. I have learned to abound. I have learned to be abased. In whatever state of life I learn to be content. For I can do all things through Christ who gives me strength. Biyaya po yun ng Panginoon. A fullness of every divine attribute, of wisdom, of power, of love, of fullness, which is
which it was impossible to survey, much less to explore. It pleased the Father that in Him, that is in Jesus Christ, should all fullness dwell. Oh, what fullness must this be, of which all receive? Fullness indeed must there be when the stream is always flowing, and yet the well springs up as free, as rich, as full as ever. Come, believer, and get all thy needs supplied. Ask largely, and thou shalt receive largely. For this fullness is inexhaustible and is treasured up where all the needy may reach it, even in Jesus, Emmanuel, God with us. Ito po ang biyayang mayroon ang isang mananampalataya. Kaya nga ang sabi ni Pablo, kaya nga po si Pablo ay nagbigay ng ilang mga dahilan na dapat po nating ikagalak. Now that God is for us and not against us, now that we have access into God's grace, now that we have been reconciled to God, then what? Anong sabi ni Paul? Verse 2 again, nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Meron tayong kagalakan. Kaya nga ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. We rejoice in the hope of the glory of God. Romans 8:18, sapagkat ang napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 2 Corinthians 4:17, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang, hindi po magaan at hindi sandali ang kapighatiang dinanas ni Apostol Pablo. Wala tayong time para basahin ang 2 Corinthians 11 or 2 Corinthians chapter 1. Pero ang sabi niya, halos gusto ko nang mamatay sa bigat at sakit ng aking dinadaanan. But when he comes to know yung glory, ang sabi niya sa 2 Corinthians 4:17, ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat na kaluwalhatiang walang hanggan. Sabi ni A.W. Pink, afflictions are light when compared with what we really deserve. Baka nakakalimutan po natin, the only thing that we deserve is hell. And anything better than that, we should be grateful of. Nung po kami nasa Anda, meron pong nasa street preaching na napakinggan tayo. Sabi ng street preacher, bagamat kayo po ay nakararanas ng mainit na panahon, mas mainit po doon. Imagine the comfort that we have in this place. So, afflictions are light when compared with what we really deserve. They are light when compared with the sufferings of the Lord Jesus. Kumpara sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon, light pa rin yung dinadaanan mo ngayon. But perhaps the real lightness is best seen by comparing them with the weight of glory which is awaiting us. Ang kagalakan po sa pag-asa ay nagtutulak sa ating mabuhay ng may pananampalataya at pag-ibig. Sabi ng Colossians chapter 1, verse 45, nang nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, so mayroong pananampalataya kay Kristo, mayroong pag-ibig sa mga banal dahil sa pag-asa na nadataan para sa inyo sa langit na nang una inyong narinig sa salita ng Ebanghelyo. Kaya po tayo nakapapanampalataya at kaya tayo may kakayahang umibig dahil sa pag-asa. Bigyan ko kayo ng example sa Hebrews chapter 10, verse 32 to 34. Dapat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaoy pagkatapos na kayo maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Verse 33, na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan, at ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaaring gayon. Now, for the sake of my youngest daughter, who at this moment won't understand anything that I have just said, when I speak in Tagalog, it will be gibberish sa kanya. Padadaliin po natin yung nangyari. No? These Christians are under persecutions. So they are being imprisoned because of their faith in the Lord Jesus Christ. Either they are being imprisoned, or, sabi nung ikalawa, naging kasama niya ang mga inaring gayon, or they are helping those who are in
prison. Sila yung na kulong at sila ay tumutulong doon sa mga nakakulong. Now imagine this. If someone is being imprisoned because of his or her faith in the Lord Jesus Christ, and then someone will visit them, kasi nung time na yon, kapag ikaw ay bilanggo, you have to provide for your own. Magugutom ka kapag walang nagdala sa'yo ng pagkain. You'll starve to death. You'll die of hunger. So kailangan may magdala. Kung magdadala yung mga kapatid nila ng pagkain sa kanila, they will be identified na kasama nila. At anong problema? They could either be also makulong or they will also be persecuted. Ang sabi ng talata sa atin, verse 34, sapagkat kayo nangahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Because they helped, they visited those who are in prison, they are now being persecuted, pinaplunder yung kanilang mga properties. At paano nila tinatanggap yon? Nakikita nila yung mga bahay nila sinusunog. Yung mga bahay nila, yung mga gamit nila ninanakaw. Ang sabi ng talata sa atin, tinatanggap po nila ng may buong galak. Paano yun? Paano yun? Sabi ng huling talat na bahagi, palibhas ay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Ang pag-asa po ang nagtutulak sa ating umibig. Manampalataya. Tanggapin ng buong galak ang mga bagay na dumarating sa buhay natin. Ang pag-asa po ang nagtutulak sa atin na patuloy na mahalin ang ating asawa. Gaya ng sinabi ng Panginoon, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa church. Ang pag-asa po ang nagtutulak sa atin na patuloy silang ipanalangin, patuloy silang turuan ng salita ng Diyos, sa pag-asang ang Diyos ay may kakayahang magbago. Pastor, masama ho talaga ang ugali. Gusto ko na nga hong isoli sa mga magulang, ayaw lang tanggapin. Pastor, talagang hindi maaasahan sa mga desisyon ang asawa kong lalaki. Paano ako magsasubmit? Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang nagsabi, lalaki ibigin ng asawa, asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. And we have to obey that. Sa pag-asang ang Diyos ang mag-aayos ng lahat. At makapagpapatuloy po tayo na gagawin ito, sa pag-asang ang Diyos ang gagawa ng ipinangako niya. Maaring may mga anak ka na pasaway. Hindi ka bibigay sa pagtuturo. Sa pag-asang ang Diyos ang pwedeng bumago ng buhay. May dinidisciple ka. 10 taon mo nang dinidisciple. Linggo-linggo mong tinetext, attend ka. Pakiramdam mo hindi natututo. Pero dahil sa pag-asa, magpapatuloy ka pa din. Ang pag-asa din po ang nagtutulak sa ating mabuhay ng may kabanalan. Ang sabi ni John sa 1 John chapter 3, verse 2 to 3, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Hindi natin alam kung magiging ano tayo, pero pagdating ng Panginoon, we shall be like Him. We will see Him, and we shall be like Him. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Yung umaasa na makikita niya ang Panginoon ay magbubuhay sa kabanalan kung paanong siya ay banal. Mga kapatid, sa buhay na ito, in this side of the cross, hindi pa natin alam ang tunay na pure joy. Imagine those happy moments that you have. Yung unang narinig mo yung matamis na oo nung sagutin ka ng iyong nililigawan. Masaya yun, di ba? O yung gumraduate ka sa college. Masaya yun. O nung hawakan mo yung unang-unang baby mo. At yung pangalawa. At yung pangatlo. At yung pang-apat. At yung pang-5. Pang-apat. Ang nasa isip ko si Pastor Jezreel. 4 pa lang pala yun, no? Baka prophetic yung 5 ko. Baka pag balik namin next year, 5 na. Yung joy ng lahat ng ito. Nung pumaoperahan si Mrs. sa kidney, talagang ibinabaliktad na yung kanyang bed.
Sobrang baba ng kanyang dugo. 60-40 yung kanyang blood pressure. 8 bag ng dugo yung sinalin sa kanya. And the joy nung lumabas kami ng ospital ay hindi ko ma-describe. Pero lahat ng joy na ito, may bahid ng kasalanan. Wala pa tayong kaligayahang naranasan na walang bahid ng kasalanan. A day will come when we will be with the Lord. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures evermore. I'm waiting for that day. Yung pure joy. When I have to, nagigising ako, hindi na ako mag-struggle sa sin. Natatawa ako kasi ilang beses nang narinig ng bunso ko ito. Kahapon pa ako the other day. Nagko-complain na siya sa akin, Papa, ilang beses mo nang sinabi yan? Sabi ko, ikaw lang naman nakakarinig, sila hindi pa. I don't remember how many years na nagigising ako at natutulog ako that I have this pain from lower back down. Masakit ang lower back ko hanggang binti. Araw-araw yun. Matutulog at gigising ako ng ganon. I have to had 2 injections ng insulin. One sa lunch, one sa gabi. Medication sa umaga, medication sa gabi. One day, I don't have to do all that. Are you longing for that day? Are you longing for the day? The joy of waking out without the presence of sins and its consequences. Pure joy in the presence of our God. No pain, no sorrow, no struggle with sin. Yun yung rejoicing in the hope of the glory of God. Pangalawa, ang sabi po, nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Verse 3. Hindi naman gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalaman natin ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Again, God is for us. Ang lahat ng pinapayagan niyang kapighatian sa ating buhay ay yung kailangan natin. Ulitin ko po yun. Lahat ng problemang mayroon ka, sakit ng kalooban, pinapahintulot ng Diyos kasi kailangan mo. Yung marites mong kapitbahay, o yung kasama mo sa trabaho na napakahirap pakisamahan. Yung makita mo pa lang, nasisira na ang araw mo. Lahat ng yan inilagay ng Diyos for your sanctification. Kailangan mo. Kailangan mo. Yung po mga mag-asawa na ng 20 years, sino po ang kasal na dito ng 20 years pataas? 20 years na kayo, my God? Talaga? Kami rin, 20 years na. Alam niyo ang ibig kong sabihin na yung spouse ninyo ay sanctifying grace. Mapakaraming kasalanan ka itinuwid ng Diyos dahil sa asawa mo. At napakaraming itinuro ang Diyos sa iyo dahil sa asawa mo. Lahat ng pasensya sa mundo, natutunan mo dahil sa asawa. Sanctifying grace. Ibinibigay ng Diyos para sa ating ikababanal. Again, hindi sila, ang mga tao na nasa paligid natin, na sa akala natin ay para bigyan tayo ng sakit ng kalooban, ay ibinibigay ng Diyos for our sanctification. Hold on. Hold on. Huwag kang bibitaw. Ang sabi ng talata sa atin, mga galak tayo. Ay, salamat sa Diyos at ako'y mayroong asawang tulad mo. O salamat sa Diyos at ako'y may katrabahong kagaya mo. O salamat sa Diyos at ako'y may kapitbahay na gaya mo. Sa totoo lang, nagagawa natin yon. Ang sabi ni James, count it all joy. Mahirap po, hindi madali. Mahirap po, hindi madali. Pero meron tayong access sa grace, remember? May access tayo sa grace in which we stand. Kaya natin dahil meron tayong biyaya ng Diyos. Pangatlo po, nagagalak tayo sa Diyos. Pinipilit kong matapos ako in 45 minutes. I reviewed my last preaching here. It took me 1 hour and 15 minutes. 2 taon akong hindi inimbita. Sabi ko, dapat 45 minutes lang para maimbita ulit. Pangatlo po, nagagalak tayo sa Diyos mismo. Verse 11, hindi lamang gayon, kundi tayo nangagagalak naman sa Diyos
sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya, tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. We rejoice in the hope of the glory, we rejoice in our suffering, and we rejoice in God Himself. Paano po ba yung magalak sa Diyos? Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19. Isa sa mga paborito nating talata. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Sa isang agricultural land, ang image na ito ay famine, kagutom. Walang bakahan, walang ubas, walang olibo, walang pagkain, walang sakahan. Taghirap ito, tagutom ito. Now what is Habakkuk saying here? Ano sinasabi ni Habakkuk? Though the worst happen, mangyari na yung pinakamasamang pwedeng mangyari. Verse 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Blessing po yan ng ating justification. We have access into God's grace. We are reconciled. He is for us. Though the worst happen, magagalak tayo sa Panginoon. Si Jehovah na Panginoon siyang aking lakas at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa. Ako'y palalakarin niya sa aking mataas na dako, sa Pangulong manunugtog, sa aking mga panugtog na kawad. Because we have been justified by faith, we have peace with God. He is now for us. We have access into God's grace, access into the fullness of His grace. Since also we are justified, we can rejoice in hope of the glory of God. We can rejoice in our sufferings and afflictions. We can rejoice in God Himself. In Psalm 103, King David has given us how to respond properly to all of God's benefits. Ang sabi ni King David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Beloved, daily we should remind ourselves of who we are in Christ and what are the benefits given us in our union with Him. This will cause our hearts to rejoice in God and to have faith and confidence in Him. Dear Savior, when before thy bar all tribes and tongues assembled are, among the chosen I shall be, at thy right hand complete in thee. O justified, a blessed thought, sanctified, salvation wrought, thy blood hath pardoned both for me, and glorified I too shall be. Let's pray.